Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, saan man kayo nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang sulok ng mundo. Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa ating vlog ngayon ay pakikinggan natin ang isang sundalo na graduate ng PMA Class 1983. Siya si Sir Clemente Dado Enrique. Siya ay nag-warning sa ating gobyerno, particular na kay Pangulong BBM at sa Kongreso dahil sa issue ng 1.8 bilyong travel allowance ni Martin Romualdez na tinanong ni Ka Eric Celis. Dahil nga sa 1.8 bilyong travel allowance ay ginawa nilang malaking issue at nahiring sa Kongreso at ikinulong sila Ka Eric Celis at Dr. Badoy. Tinatanong din ng sundalong ito kung nasaan ang unit team ngayon ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Ayan, pakikinggan natin mga kaibigan. Groups of people, isuppress nila. It could be vloggers, isuppress nila. It could be Duterte. Malaki yung kay Duterte. Si Digong. Pagka yan ginalaw si Digong, good luck administration. Pagka si Sara ginalaw, good luck administration. I'm serious about it. It's a warning. A very, very stern warning sa government. Pagka ginalaw yung SMNI, good luck kayo lahat. Because mafo-force ang tao na kumilos. And that is a warning para kayo i-save niyo sarili ninyo. Administration. Ako kukwestiyonin niyo, sasabihin, stabilizer. Hindi ganun yung sagot. Dapat ang sagot, ano ang problema? Ano ang kasalanan namin? And then you communicate with the people. The people who voted you, the people who gave you the power. You start serving the people. Kung kinu-question ng tao, teka muna, bakit ganyan yung pera namin? Yung mga nagtatrabaho, yung iba nga nagdidildil ng asin eh. Iba, hindi maparal yung mga anak. Hindi trying to make ends meet. Anong klase yan? Tapos nun, madidinig mo, may mga bonuses itong mga to. At tataas na sweldo. Kaya sagutin niyo yung tanong ng tao. Saan mapunta yung sobra? Sinoli nyo ba? O dinikter ninyong savings? O kaya inallocate nyo sa kung whatever. Explain yung mga allocation na yan, yung mga budget na yan. Bakit mga iba magbabudget ang higpit ninyo sa mga resibo? Bakit yung kayo, honorable? Ano pagkakaiba? Honorable din itong mga sundalo. Honorable din itong mga government employee. Ba't kayo lang ang may monopoly o being honorable? Hindi. We want you to address our grievances. May question sa pera, sagutin ninyo. Congress, Senate, sagutin nyo yung pera. May question sa pamamalakad ng presidente. Mr. President, binoto kita. Sagutin mo yung query ng mga tao, magpakita ka. They are looking for a leader. They deserve a leader. 31 million bumoto sa'yo, ang laki na expectation. Ang problem doon, ang handicap ng administration, if I may say so, 1986, from there on, hanggang ng panahon ni Pinoy, ang habang panahon, ang haba ng pasensya ng Pilipino. Nung naisip ng militar, nagkamali tayo doon, ba't natin binigay sa sa civilian? Kasi civilian authority over the military. So, nagkamali tayo doon. At kaya ano nangyari? Sunod-sunod yung kudeta. Sunod-sunod. And then yung bloody noong 89, ayaw na ng military, kasi tayo, uniform to uniform, bakit tayo magpapatayan dahil sa mga politiko na yan? Hindi. Kaya yung nangyari yung KERA, withdrawal of support ang nangyari. Kaya the armed forces is witness to that. Nung nangyari yan, yung mga nakaupo ngayon, panay mga high school pa lang sila. Nanonood sila. At yung mga bata, tinatanong, bakit nagbabaril? Bakit binobomba yung Makati? Bakit binobomba yung ganito, yung Aguinaldo? Kaya nga lahat yan, we are all part of our own history. So hindi pwedeng pabayaan lang natin yan. Ngayon, umikli yung pasensya ng tao, tama-tama dumating ang Duterte. Yung 6 na taon ni Duterte, may mga lapses merong mga maling ginawa. Fine. But you give him the credit. 6 na taon siya ng pinakamagandang ginawa sa Pilipinas. So, credible siya sa tao. Kaya ang taas. Ang problema, yung nawala yung pasensya ng tao, yung past, nagkaroon ng standard yung tao. So, ubos yung pasensya pero may standard na iniwan ang Duterte in terms of how to run the government. Iyon ang hinahanap ng mga tao. BBM administration, iyon ang hinahanap. Now, if you start attacking Duterte,
Wala. You will go down. Yun ang problem. If you do not understand what the Filipino is thinking, how the Filipino feel, and you will continue to suppress the Filipino people, good luck sa inyo. That's why we have to save the government. Because it's unit team. Pinaniwala ng tao, unit team. Marcos, VP Sara. Yun dapat. Kaya dapat ang presidente magsalita siya na yung Duterte wag niyong pakikialaman. Yung ICC tigil yan. Yung CPP-NPA tigil yan. Yung mga impeachment na sinasabi, yung SMNI, isa pa yan. Yung kayo na mawawalan kayo ng franchise. Pagka kayo pinersu yan ng gobyerno, mag-aalburuto yung mga tao, ang dami nanonood na tao sa inyo. Saan bang nanggagaling ang kapangyarihan na binibigay sa mga public official, sa mga militar? Baka nakakalimutan nila kung ano ang role ng taong bayan. Mabuti yan tinanong mo. The people of the Philippines, ang preamble, doon kinukuha yung spirito ng ating konstitusyon. Kaya we, the sovereign Filipino people, noong una we, the Filipino people, 1935. Pero noong 1973, Marcos Constitution, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of divine providence. Pinamemorize yan nung high school kami. Yan ay inabutan namin ng mga matatanda na. Pero yung 1987 Constitution, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of God Almighty. Now, kung titignan ninyo yung Constitution, doon humuhugot ng lakas yung Constitution. Doon humahugot ng spirit, yung ideals ng Filipino, yung vision ng Pilipino, yung aspirations ng Pilipino, nandoon sa Constitution. People of the Philippines, we, the sovereign Filipino people, ito yung God Almighty. Humihingi tayo ng guidance sa God Almighty. Pinakamataas ang God Almighty, nire-recognize natin yon. Followed by the Filipino people. Nasaan yung presidente? Nasaan yung vice? Nasaan yung senator? Congressman? LGU? Nandito kayo lahat sa ilalim. Because pinoto kayo ng taong bayan. Ginawa kayong alter ego ng taong bayan. The power emanates from the people. Kaya dapat yung government, whoever you are, ikaw pinaka-clerk, janitor, o kaya ikaw high paluting na secretary, presidente, whatever, kinakailangan, you serve the people. The power comes from the people. The people can take away the power. Sa proseso natin, we wait for election. Or through people's initiative. Yon. Sir, Kapitan, nabanggit niyo po kanina na somebody is higher than the Philippine President. At tayo yon, stakeholder, mga botante, Correct. tayong lahat po ng mga Pilipino. Ngayon po, nabanggit niyo po sa inyo pong mga vlog, yung katagang People's Defiance. Paano po ito papasok, sir, sa dynamics po ng politika na nangyayari ngayon sa Pilipinas? Nakakatakot yan kasi nangyari yan nung panahon ni Marcos na senior. Pinapanood namin yan, problema namin, nasa armed forces kami. Ayaw namin yung orderan kami ng gobyerno na upakan to mga tao. Nung nagkaroon ng people power, ayaw namin orderan kami na upakan to mga tao. Nagrarally lang yung tao, in-express nila yung kanilang freedom of expression. Ayaw na nila sa gobyerno, nagde-define na sila. Nung before that people power, first, nagkaroon ng people's awareness. Yung kwento-kwento, ganyan-ganyan, chismis-chismis, share-share ng mga information. Ay, alam mo ba, si ganito, si ganon. So, nag-build up, nag-snowball. Hanggang sa aware na yung tao. When you have people who are aware, lalo na ngayon, it's very dangerous because merong social media. Ang daling malaman ng mga chismis. Meron pang mga puting ahas na sinasabi yung iba, no? Tapos nun, madaling makwento kasi merong mga loopholes. Hindi naman ironclad yung security ng ating bansa. Magsalita lang ang isang katulong, isang house help, salita ang isang masahista o isang naggugupit ng buhok, isang nagsasaya ng sapatos, isang hardinero. Kakalat na yan. PSG magsalita, kakalat yan. And then, ayun na, mapipick up na. So, ang hirap nung ganon, na pagka nagkaroon ng awareness, susunod na yung indignation, galit ng tao, may anger na. Mas mag-elevate yan sa defiance. Pagka nagsabi yung tao,
Huwag na tayo magbayad ng taxes kasi I will explain kung paano ginagastos yung pera. Nag-certificate by liquidation by certification. Pwede na yung pirma nila kasi honorable naman sila, honorable. So wala nang resibo. Yun ang kinagagali ng tao. Nandun na yung tao ngayon. So, wala nag-explain. Wala nag-explain. What do you expect? Tapos sasabihin nyo, ikulong si Celis, ikulong si Badoy, sara yung SMNI. Anong klaseng sagot yun? Kaya dadating yung tao, hindi na-address. Mangyayari yan, magagalit ang tao. And then marirealize ng tao, teka muna, bakit ba tayo nagkakaroon ng eleksyon? Bakit every time nagkakaroon tayo eleksyon? 3 years, 6 years? Bakit hanggang barangay nga meron? Because you are waiting, Philippines. We are waiting. We have to tally yung boto ng bawat isa. Because that is the power of the people. Yung boto ng bawat isa nyo, pinagsama, then you come up with 31.6 million presidential winner. Then you have Asara winner, 32.2 million. Ba't kinakailangan ng ganun? Kung hindi na. Because yung tao, kailangan sila yung nagbibigay ng power sa mga posisyon natin. Pagka ayaw na ng tao, ay ibang kwento yun. That's why anyone running for public office should realize na nung tumatakbo ka, ligaw-ligawan mo yung tao, tapos nung nanalo ka, ang yabang mo, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Tapos na yung ganong klaseng politics. People have leveled up. Sa tingin ko, the people have leveled up and we have come to a point in time wherein the people are just ready, rearing. Nakikita ng tao yung suppression, yung oppression. Pipitik yan. Pagka pumitik yan, ay kawawa, sakit ng ulo ng administration. And then, you will put the armed forces in a quandary. Ano ang ina-dilemma? Doon papasok yung did I intend to deceive? Did I intend to take undue advantage? If you're not taking advantage of your position and you are supporting the Filipino people, wala. Doon sila. And meron na tayong history. Tierra. Nag-withdraw. Kahit hawak nila yung Chief of Staff tsaka yung PNP, si Lacson, nag-withdraw sila. Bakit? 4-star kayo, mawawalan kayo ng command. Kasi yung 3-star pababa, hindi susunod sa inyo. Kaya, para walang intact na lang. Nag-withdrawal of support. And that can happen to the President of the Philippines now. Sir, Kaya nga, linawin lang natin, sir. Ito yung analysis, dala prediction, dala payo sa pamahalaan. Ano kaya ang tipping point, sir, na inyong nakikita sa inyong pong analysis na mangyayari po ang People's Defiance? But, ang hirap sagutin nun, patong-patong. It could be one moment. It could be another Celis. It could be another Celis, another Badoy, another citizen, or groups of people, isuppress nila. It could be vloggers, isuppress nila. It could be Duterte. Malaki yung kay Duterte. Si Digong. Pagka yan ginalaw si Digong, good luck administration. Pagka si Sara ginalaw, good luck administration. I'm serious about it. It's a warning. A very, very stern warning sa government. Pagka ginalaw yung SMNI, good luck kayo lahat. Because mafo-force ang tao. And that is a warning para kayo isave niyo yung sarili ninyo. Administration. Bakit nyo, ako kukwestiyonin nyo, sasabihin, stabilizer. Hindi ganun yung sagot. Dapat ang sagot, ano ang problema? Ano ang kasalanan namin? And then you communicate with the people. The people who voted you, the people who gave you the power. You start serving the people. Kung kinu-question ng tao, teka muna, bakit ganyan yung pera namin? Yung mga nagtatrabaho, yung iba nga nagdidildil ng asin eh. Iba, hindi maparal yung mga anak. Hindi trying to make ends meet. Anong klase yan? Tapos nun, madidinig mo, may mga bonuses itong mga to. At tataas na sweldo. Mali yun. Kaya sagutin niyo yung tanong ng tao. Saan mapunta yung sobra? Sinoli nyo ba? O dineclare ninyong savings? O kaya inallocate nyo sa kung whatever. Explain yung mga allocation na yan, yung mga budget na yan. Bakit mga iba magbabudget ang higpit ninyo sa mga resibo? Bakit yung kayo, honorable? Anong pagkakaiba? Honorable din itong mga sundalo. Honorable din itong mga itong mga government employee. Ba't kayo lang ang may monopoly of being honorable? Hindi.
Yung kahit 5 yan, kahit 1 milyon yan o bilyon yan, isa lang ang proseso. COA, huwag kayong pumayag. Huwag kayong magpa-pressure sa budget. Something's wrong. Kaya dapat ayusin yan. Ngayon, kung hindi ayusin, sorry,